Sige, buksan pa natin dito sa Psalm chapter 50. Psalm chapter 50 verse 13 to 15. Psalm chapter 50 verse 13 to 15. Sabi dito, will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Tayo manalangin. Panginoon, naman pong salamat sa umagang po ito at nawa kayo po yung gumabay po sa amin sa aming pag-aaral. Kami po ay humingi Panginoon ng kapangyarihan upang maintindihan po ito. Nawa ay mangusap po ang Holy Spirit at nawa ay maging pagpapala po ito sa amin. We pray, Panginoon, na tulungan niyo po ako upang maipahayag to. Maging instrumento lamang po ako, Panginoon. Kayo po yung maitaas sa aming pag-devotion. Nawa, Panginoon, ay kayo po yung manguna, Panginoon, at maitaas, Panginoon. Hindi po sa sarili kong salita, kundi ang inyong salita, Panginoon, ang mangibabaw po, Panginoon, kung anong sinasabi ng Bible. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin na bigyan po ng panibagong buhay. At linisan niyo po nga, Panginoon, sa nagapong kasalanan na ay maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, so sabi dito sa verse 13, will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? So ang Panginoon, sinasabi niya dito, kung kakainumin ko ba or kakainin ko ba yung mga animals or inumin ko ba yung mga dugo ng animals or goats, sabi niya dito. Kasi dati, kung alam nyo, yung panahon pa ng Old Testament, yung mga animals, yun yung mga pambayad ng mga sin. Kung yung mga dati, sila yung mga sinaunang mga tao dati, na paano, kasi mag-offer ka, yung mga in-offering dati, hindi pera, kundi animals, di ba? Kung maalala nyo, yung mga mahihirap dati na mag-offering sa Panginoon, yung kalapate, tapos yung medyo may kaya, goats, or tapos yung mga mayaman, baka. Yun yung ino-offer nila sa Panginoon. Sa pagiging pagpapasalamat sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon dito na, will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Ganun. Kasi minsan, nag-offering sila, minsan, or tayo, na wala talagang pagpapasalamat. Kumbaga, dahil nga ito, uh, para lang makapakita na nag-offering, ganun. Pero kasi dito, ang gusto ng Panginoon, sabi dito sa verse 14, offer unto God thanksgiving. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na hindi yung magbibigay tayo na magbibigay ng offering dahil nga para lang makita ng mga tao. Ang gusto ng Panginoon ay yung talagang totoong pagpapasalamat sa Panginoon. Yung talagang binigyan tayo ng buhay ng walang hanggan, yung binigyan tayo ng blessing, mag-offering din tayo. Meron din yung tinatawag na tithes. Talagang ibibigay talaga yun, yung 10%, kung alam niyo yun. Yung nyari, yung sahod natin is 1,000. So, ang para sa Panginoon din is 110%. Tapos, wala pa doon yung offering. Yung i-offer mo sa Panginoon. Bilang pagpapasalamat kasi nga, binigyan tayo ng blessing. Ganun. Pero hindi ibig sabihin na yung parang ibibigay mo sa Panginoon yung offering dahil lang gusto mo or parang hindi naman para talaga sa Kanya, para lang makita ng mga tao. Pero ang gusto ng Panginoon ay yung sacrifice na pagiging mapagbigay or magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nga binigyan tayo ng blessing. And sabi dito, and pay the vows unto the Most High. Yan, na yung mga kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon. Kapag, especially pag nag-sacrifice tayo na bibigay sa Panginoon. Kasi, doon natin makita yung faithfulness natin. Ano ba yung faithfulness? Yung pagiging tapat natin sa Panginoon kapag nagbibigay tayo. Kasi doon mo makita kung ang isang Kristiyano ay talagang tapat sa Panginoon. Kasi yung pera, mahirap kitain. Pati rin yung sa mga dati, yung sa animals, mahirap ibigay yun, lalo sa baka para makapag-offer sa Panginoon, makapag-offering, ayan, makapagbigay, makapagpasalamat. Pero ang gusto ng Panginoon ay yung gusto niya na maramdaman niya yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Na hindi yung, Lord, thank you po sa ganito, pero hindi naman talaga totoo. Ganun. Ibig sabihin, useless din. Kaya sabi dito, na, and pay thy vows unto the Most High. And then sabi dito sa Hebrews chapter 13,
Hebrews chapter 13 verse 15. And sabi dito, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. So, ibig sabihin, i-offer natin yung sacrifice para lang mapuri ang Panginoon ng continue. And that is the fruit of our lips giving thanks to His name. So, kasi pag nagpasalamat tayo sa Panginoon, doon natin makita na ang Diyos yung napupuri. Di ba? Siyempre kapag meron tayong mga achievement, ganyan, nakakontinue yung pagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kunyari, thank you Lord, may blessing ako. Andun yung napapakita natin yung pagpasalamat natin, tapos napupuri siya. Nasusustain yung pagko-continue. Kaya nga ngayon, parang kung ano yung meron, kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, kailangan nating maging honest, natuto tayo nagpapasalamat. Na di ba yung iba, thank you sa pera, ganyan. Pero yung iba pala, nagsugal, ganyan. Ninakaw. Uy, blessing, kunyari, may nawalan ng cellphone. Tapos nakita niya sa waiting shed, nakakaupo ka doon, naghintay ka ng tricycle. Tapos may nakita kang cellphone doon na nakahulog. Uy, cellphone. Thank you Lord, ganyan. Parang mga ganun sitwasyon na pwede pa. Kung siguro pag walang naghahanap. Pero pag may naghahanap naman or may nag-text, ibabalik pa rin. Kunyari sa content, sa pera, ganyan, pag may nahulog, kung talagang wala naghahanap, ganun. Pero siyempre kapag yung nagnakaw, nagnakaw o kaya naman nagsugal, mas nag-thank you sa Panginoon, hindi siya karapat dapat na ibigay talaga sa Panginoon kasi hindi natin pinagpaguran. Ganun. Kaya nga pag mag-o-offer tayo sa Panginoon, mag-offering tayo, talagang with heart. Yung hindi siya napilitan. At yung pagpapasalamat na hindi napilitan. Kasi mas ma-realize din natin yung yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, yung ramdam natin, 'di ba kapag binigyan tayo ng gamit, yung sa pag gusto natin yung bagay na yung pakiramdam, yung magpapasalamat pa tayo. Minsan nga parang sobra-sobra pa nga yung pagpasalamat natin sa iba eh. Kunyari gusto mo natin yung isang gamit or food, tapos sobrang sarap. Tapos yung pagpapasalamatan mo, inulit-ulit mo pa, oy, thank you talaga. Ganyan. Tapos pag uwi mo pa lang, alis ka na, ay, thank you sa gift or sa pagkain. Tapos pag uwi ka na, mag-chat ka pa. Yan, mag-thank you ka pa, thank you. Kasi nga, sobrang saya sa binigay na gamit. Pero ang Diyos kasi, nagbigay siya ng kaligtasan para tayo maligtas. Na yun eh, big blessing na yun. Na ang Diyos, gusto niyang magpasalamat tayo. And sabi dito, sa last, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. And then, sabi dito, sa Job chapter 22, verse, or bago pala yan, balik muna tayo dito sa Psalm chapter 50, verse 15. And sabi dito, sa verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glorify me. Sabi dito na tumawag lang tayo sa Panginoon kapag merong araw na tayo ay merong trouble or problema. Magpe-pray tayo, tayo ay hingi ng gabay ng tamang desisyon. Kasi sometimes talagang nahihirapan tayo na gumawa ng desisyon na humingi ba tayo sa Panginoon ng gabay. O minsan pinipilit natin yung sarili natin na gawin yung isang bagay na hindi talaga natin kaya. Pero minsan nagiging yung pride tumataas kasi hindi kaya ko to, hindi ko kailangan ng Panginoon. Pero ang Diyos na sabi ito, na and call upon me in the day of trouble. Sa araw ng pagsubok, problema, sabi ito, I will deliver thee. Ibibigay niya kapag tayo ay nanalangin and thou shalt glorify me. Siyempre, kapag humingi tayo sa Panginoon ng gabay, ng guidance, andun yung respect natin sa Panginoon. Yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kaya nga yung mga leaders, yung mga pastor, ganyan. Kapag nagpapa-advise tayo sa kanya, o kaya sa inyo, nyari may gusto magpa-edit, tapos nagpapaturo sa inyo, di ba ramdam mo yung respect? O yung ang saya naman na nagpapa-advise sa akin. Ganun. Kaya nga, yung pakiramdam na paano pa ang Diyos? Humingi tayo ng gabay, ng advice. Panginoon, anong dapat kong gawin? Ano yung decision kong gawin?
para lang itong problema na to masolusyonan. Ay ang Diyos maramdaman na yun. Kaya nga, parang pa na rin yun eh. Yun na rin yung parang example na makapagpasalamat tayo sa Panginoon. Na kasi nga, naramdaman niya yung pagiging tatay niya or pagiging Panginoon niya. Kasi tayo yung humihingi. Kaya nga sabi dito, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Siya ay mag-glorify, siya ay mapupuri. And then sabi dito sa Job chapter 22, verse 27, sabi dito, thou shalt make thy prayer. Yan. So yung call upon me, ibig sabihin, doon magsimula yung prayer natin sa Panginoon. Dito sa Job chapter 23 or 22 verse 27. Job 22:27. Na thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee. Ibig sabihin, marinig tayo ng Panginoon kahit pa madaming humihingi sa kanila, madaming nanalangin sa kanila, meron pa ring narinig ang Panginoon na kahit tayo ay nagpe-pray sabay-sabay, andun pa rin, kayang-kaya ng Panginoon na dinggin tayo. And then sabi dito, tuloy natin sa verse 27 sa chapter 22, and thou shalt pay thy vows. Ibibigay niya yung kailangan natin or yung pangako na ibinigay niya sa atin. Especially, yung kaligtasan na binigay sa atin. Pero, kapag tayo ay naging tapat naman sa pagbibigay, pag-offering sa Kanya, tapos yung nag-sacrifice tayo para mapagsalamatan siya, mas lalo niyang ibibigay yung mga pangailangan natin. Kaya nga sabi dito sa last, and thou shalt pay thy vows. So, ibig sabihin, mas lalo niyang ibibigay yung mga kailangan natin. Mas lalo kapag nagiging tayo, mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kaya nga kapag nagbibigay yung isang tao sa atin, di ba pag wala tayong, hindi tayo nag-thank you, di tayo na-appreciate, hindi na tayo bibigyan. Kaya nga pag nag-thank you tayo, nag-thank you na sa Panginoon, nag-thank tayo sa iba, ma-appreciate niya yung pag-thank you mo, mas bibigyan ka pa. Nahalata niyo yun. Kapag hindi tayo nag-thank you, masasaktan yung nagbigay. Kaya nga, kapag nag-thank you tayo, the more na sa atin nag-thank you, mas binibigyan pa tayo. Yun. Kasi, syempre, yung pakiramdam na, ay, wala man lang update yan, nagbigay ka. At naramdaman natin yun sa isa't isa. Sa inyo, naramdaman nyo yun. Kaya nga, hanggat maaari, lahat ng ginagawa natin, mag-thank you tayo. Kaon na hindi man siya material things, pag abot lang, ganyan, pag may ginawa lang konti, ganyan, sanayan natin na mag-thank you. Ganun, sa malit lang na bagay or konting lang, pera, ganyan, kailangan natin mag-thank you. Kasi andun yung respect, andun yung pagpapala. Ganun. Kaya, mas lalo pa tayong i-bless kapag once na nag-thank you tayo sa Panginoon. Kaya, sanayin natin na pag-pray, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon, yung panibagong buhay. Ganun. Para mas lalo pa tayong bigyan ng buhay na mas i-sustain pa yung buhay natin. Kaya yun. Tayong manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong salita na sanawa ay maging mapagpasalamat po kami sa inyo lagi sa inyong mga sacrifice na ibinigay nyo sa amin, Panginoon. Especially yung kaligtasan na ibinigay po sa amin. Nagpapako po kayo, Panginoon, sa krus. At salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na meron pa rin salita nyo, Panginoon, na nagre-remind sa amin na kailangan po pala namin na magpasalamat po lagi sa inyo at sa iba pong tao, Panginoon, na bibigay sa amin, tumutulong po sa amin. At panalangin po namin, Panginoon, na maging mabuti po kaming Kristiyano, mabuti kaming tao, malaman po namin yung pakiramdam, Panginoon, ng pagbibigay at pagpapasalamat, Panginoon. At we pray, si Ma'am Raquel, nawa kayo po yung maggabay sa kanyang gagawin sa plano ngayong maghapon, nawa ay magawa niyo po ito. At kayo po yung mapuri po, Panginoon. Kanyang family, kayo po yung patuloy na mag-sustain ng mga needs po nila, especially yung food, Panginoon. At nawa ay yung health po nila, yung especially, Panginoon, na nawa, yun po yung ibigay niyo po sa kanila, good strength, yung spirituality po nila, mas tumaas, Panginoon. At wag pong manghina, Panginoon, makapagpatuloy po sa paglilingkod po sa inyo. Sila Winkle, sila Sean, sila Giselle, nawa ay makapagtapos sa pag-aaral sa inyong biyaya, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, si mga kapatid niya, nawa ay madala po, Panginoon, sa inyo, sa church, Panginoon, nawa time will come ay lumambot ang kanilang puso. Panalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po ingatan sa pag-drive, si Ma'am Raquel, nawa ay maging mas malakas po sa Panginoon sa
pagtrabaho po, Panginoon. At we pray, Sir Dave, nawa ay kayo po yung magbigay, Panginoon, sa kanya ng idea para mas ma-improve ang kanyang pagtatrabaho at kanyang pag-drive, Panginoon. Nawa ingatan niyo po siya sa pag-uwi, pasok, Panginoon. Nawa ay andyan po yung gabay niyo. Hilingin niyo po, Panginoon, sa mga makukulit na driver, Panginoon. Nawa ay maiwasan niyo po yon. Maging matalino po siya, Panginoon, sa pag-drive. At the same time, sa mga decision sa buhay, sa mga plano po nila, plano po niya, Panginoon, kasama po nawa po kayo sa kanyang mga nagagawin, Panginoon, in the future. We pray, kanyang family, kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay ng strength, Panginoon, ilingin po, Panginoon, sa sakit at good health, Panginoon, nawa ay maging tapat po sa inyo at laging magpasalamat po sa inyong mga binibigay, Panginoon. At kayo po yung manguna, Panginoon, sa kanyang mga gagawin ngayong maghapon, nawa ay maging tama yung vision po nila. We pray, Panginoon, si Sir Joshua, kayo po yung patuloy na mag-ingat po sa kanyang gagawin, sa kanyang mga decision sa buhay. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na magbigay ng guidance, maging tama yung kanyang decision, Panginoon, sa kanyang nilalakad, at maging mas ma-improve pa, Panginoon, yung kanyang skills, lahat po ng mga goals po sa buhay, nawa ay magawa niya po, at maging kalooban niyo po ito, Panginoon. Huwag po itong maging masira, Panginoon, ng kanyang credibility or testimony, Panginoon. Nawa ay mas lalo po siyang maging mabuting tao, Panginoon, at kanyang parents. Nawa kayo po yung manguna rin, Panginoon. Nawa andyan po yung gabay nyo sa kanila, Panginoon. Kanyang mother, gumaling na sa sakit, sa kanyang pagpapagamot. Nawa ay patuloy niyo pong i-provide yung pang-maintenance sa kanyang father. Ingatin niyo po, Panginoon, sa pagtatrabaho pang araw-araw sa bahay po nila, Panginoon. We pray kanyang mga kapatid na nawa ay kayo po yung patuloy na magbigay, Panginoon, ng sharp memory, Panginoon, upang makapagtapos, Panginoon, ng pag-aaral at makatulong, Panginoon, sa kanilang family at matupad yung mga pangarap po nila, Panginoon, sa inyong biyaya. At we pray, Panginoon, naming trabaho, nawa kayo po yung maggabay sa amin, especially, Panginoon, sa paglilid ko sa company na to. Tulungan niyo po ako, Panginoon, yung tama, malaman ko, Panginoon, yung case-to-case basis, Panginoon, na mas pag-aralan kung ano yung tamang gawin, tamang decision. Nawa ay makapag-focus kung ano yung dapat i-focus, kung ano po yung dapat na mas kumita, Panginoon. Nawa tulungan niyo po ako. Tumingi po ako, Panginoon, ng wisdom, ng kapangyarihan para po ma-handle itong business na to, Panginoon. At sa inyo lamang po ako, Panginoon, ng humingi ng kalakasan, Panginoon, para hindi po bumagsak, Panginoon, or tumigil yung flow na yung pagtaas ng business, Panginoon. Kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-ingat po sa amin at nawa ay maging successful po itong business, itong mga plano po namin ngayong araw. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Patawarin niyo po, Panginoon, sa mga pag-isip na maling pag-isip, Panginoon. Nawa ay andyan po lagi yung gabay niyo na malaging po kaming maging mag-appreciate, Panginoon, ng inyong mga binibigay sa amin. Kapayapaan, Panginoon, sa Jerusalem. Dito pang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.